Alam niyo po, maraming mga beses na kinakabahan tayo sa ating pong kaligtasan, 'no? Kaya naglalagay tayo ng mga ano, security sa paligid po natin. Hindi natin alam kung, iingatan ba tayo ng ating Panginoon o, nagdududa tayo sa ating Panginoon. Pero alam niyo po ang pangako ng ating Panginoon, ang sabi niya ay, "Iingatan ko kayo," 'no? Sabi po dito sa Isaiah 54:17. Walang sandatang mahahabi laban sa inyong magtatagumpay at bawat dila na babangon laban sa inyo sa paghatol ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katwiran ay sa akin, sabi ng Panginoon. No? Napaganda po ng mga binabanggit dito na mga kataga galing sa ating Panginoon. Pinapangako ng ating Panginoon na walang plano, walang kaaway, at walang mga sandata na nalalaban 'no, sa mga anak ng ating Panginoon at walang pipinsala sa kanila. Maraming mabubuo na pag-aatake ngunit hindi sila magtatagumpay sapagkat ang proteksyon, layunin ng ating Panginoon ay hindi ho matitinag. Alam niyo po yung bawat mananampalataya ay nakakaranas po ng laban, 'no? Mga kritisismo o yung mga pagtataksil, karamdaman, tukso, mga espirituwal na pag-aatake. Ngunit dito po sa Isaiah 54:17, nagbibigay ang Diyos ng makapangyarihang pahayag. Walang sandatang mahahabi laban sa inyong magtatagumpay. Kaya nga hindi po dapat tayo mawalan pag-asa. Sabi dun, walang sandata ang mabubuo, 'no? Kundi ang binabanggit dito ay walang sandatang uubra, 'no? Maaaring magkaroon ng mga sandata sa paligid po natin, pero hindi ho uubra yan, hindi tatalab. Ang pagkakaroon ng laban ay hindi ibig sabihin 'no, walang magagawa ang Diyos 'no. Madalas ito po ay yung mga sandali na parang parang iniisip natin yung kapangyarihan ay talagang na overwhelmed 'no, tayo sa mga mangyayari. Ang ang pahayag ng ating Panginoon, meron ngang mga sandata pero hindi ho sila uubra. Magkakaroon ng mga pagsubok pero tayo po ay mananagumpay. Ang sabi po ni Ellen White sa Christ Object Lessons, ang mga pagsubok ay dumarating sa atin ay sumusubok sa pagiging tunay na mananampalataya at nagpapalakas sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya napakaganda, no? Ano man ang mangyayari sa atin, may dumadating man na mga problema, huwag tayong matitinag dahil ang ating Panginoon, siya ang ating sanggalang. Tutuklasin po natin ngayon yung pangako ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong acronym, 'no? Acronym na ARMOR, 'yan. Pero tingnan po muna natin sa English yung ating pong text, 'no? Maaaring kayo ay sa English niyo, mini-memorize, 'no? Ito po ang sabi, Isaiah 54:17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Oh, ang ganda po talaga ng pangako ng ating Panginoon. Kaya nga kung titingnan natin yung ating pong acronym ARMOR, may sanggalang. Ibig sabihin 'pag sinabing sanggalang, may mga dadating na mga pana, for example, o spear. Pero meron tayong pangsanggalang, hindi ho tayo masisira, hindi tayo masasaktan. So tingnan po natin yung armor, meron tayong 5 points po dito po sa text na ito. A-R-M-O-R, armor. Okay? Yung una, letter A. Okay? Attacks are not inevitable but not invincible, 'no? May mga pag-aatake 'no, na hindi po maiiwasan, pero hindi po tayo malulupig. 'Yan, may mga ganyang bagay. Letter R, righteousness is our defense, 'no, yung katwiran.
ang ating pong magiging depensa. Letter M, Master shields his servant. Oh, ang ating Panginoon ang siyang ating pong sanggalang, no? Siya po ang talagang tatanggol sa atin. Letter O, overcoming through faith and perseverance. No, magtatagumpay tayo sa magitan po ng pananampalataya at pagtitiyaga. And letter R, yan, rejoice in the assurance of victory. No, magagalak po tayo sa ating pong tagumpay. No, yan po yung binabanggit sa atin ng ating Panginoon. At kung titingnan po natin mga kapatid, mga kaibigan, okay? Sa buhay po natin, meron talagang sabi ng ating Panginoon naman yan eh. In this world you shall have tribulation. No? But be of good cheer. I have overcome the world. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So tingnan po natin yung 5 puntos. Pinakauna muna po yung letter A. Attacks are inevitable. No? Hindi po natin maiwasan yan, pero hindi naman ito makakasira sa atin. Okay? Doon sa point na binanggit po doon sa ating text, no weapon that is formed, no? Oh, wala daw pong sandata ang nagawa. Inaamin po ng talata na merong mabubuong mga sandata, no? Ang kaaway ay nag-iisip, no? Siya po ay nagsisikap, no? Sinusubukan po niyang manira, ngunit tinitiyak ng Diyos sa bawat isa sa atin na hindi po siya magtatagumpay. Hindi nangako ang Diyos sa buhay natin na walang unos, no? Kundi tayo na mananampalataya, hindi ho tayo matitinag sa gitna po ng unos. No? Yan naman ang sinasabi ng ating Panginoon. Sa John 16:33, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ito po yung binabanggit natin kanina, no? John 16:33. Dito daw po sa mundo, no? Makakaranas po tayo ng mga problema, no? Ngunit lakasan po natin ang ating kalooban dahil dinaig na ng ating Panginoon ang sanlibutan. Tayo po ay maaaring makakaranas tayo ng mga problema sa buhay pero wag po tayong mawalan ng loob dahil po kasama po natin ang ating Panginoon. 2 Corinthians 4:9 and 10. Ito po ang sabi, we are troubled on every side, yet not distressed, cast down, not destroyed. No? Talaga pong maaring madadapa po tayo, mabubuwal po tayo, pero hindi po tayo malulupig. Napakaganda po yung binabanggit dito. Maraming mga bagabag sa buhay po natin, sa lahat ng mga dako, no? Ay hindi maaaring babagsak ka tayo, pero hindi po tayo masisira, hindi ho tayo malulupig. Ang sabi sa Ministry of Healing, page 471, the Lord permits trial to strengthen our faith and reveal His power. No? Talaga po ang pananampalataya po natin, dumadating yang mga pagsubok pero kapag tayo ay nananampalataya, ay nananagumpay tayo. Dahil pinapakita niya sa magitan po ng ating pong pananalig sa ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Alam niyo po, huwag po tayong magulat kapagka merong nag-aatake sa atin o kaya bumubuo ng mga sandata, no? Dahil itong mga sandata na ito wala pong lakas, walang laban sa plano ng ating Panginoon para sa bawat isa. Okay? So ang sunod po doon sa ating pong acronym na ARMOR, righteousness is our defense. Ang katwiran ng ating Panginoon, no? Ang siyang ating pananggalang. No? Kaya nga hindi po tayo babase dapat, no, sa sa kalakasan po natin. Hindi tayo magbabase doon sa ating mga kabutihan na iniisip natin na, "Oh, mabuti naman ako, eto na siguro yung protection ko, hindi ako, gagawa ng masama ng ibang mga tao." Pero alam niyo po minsan 'no, kapagka ang focus natin ay gagawa tayong mabuti dahil po yung ibang mga tao para gumawa rin ng mabuti sa atin, minsan hindi po ganyan ang nangyayari, 'no? Kahit tayo gumagawa ng mabuti, yung mga tao sa paligid po natin, minsan hindi po nila nakikita 'yan, okey? Hindi po nila napapansin ang mga nagagawa po natin. Kailangan po tayo ay tumanggap, 'no?
Dahil ang ating Panginoon, ano bang ginawa niya? Lahat ng ginawa ng ating Panginoon ay mabuti. At the end, siya pa yung naging masama. Siya pa yung dinala para patayin, 'no? At ganyan din po minsan ang mararanasan natin. Minsan, akusahan tayo ng mga kaaway po natin, 'no? Pero kapag tayo ay nasa katuwiran na kay Kristo po tayo, lahat ng mga akusasyon ay eto po ay nawawalang bisa, 'no? Dahil ang Panginoon ang magtatanggol sa bawat isa. Kaya nga Romans 8:33 and 34, "Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth." 'No? Sino ang maaari magsakdal, sabi po dito sa teksto sa Romans, 'no, sa mga hinirang ng Diyos, dahil ang Diyos, siya po mismo ang umaaring ganap. Siya po ang nagliligtas sa atin. Siya ang nagpapakita na tayo po ay malinis dahil tayo ay nasa ating Panginoon. Sa 2 Corinthians 5:21, "He hath made him to be sin for us, that we might be made the righteousness of God in him." No? Ang Panginoon mismo ang kumuha ng ating pong mga pagkakasala. Ang Panginoon, He is the righteous one, and we are the sinners. At ang ating Panginoon, kinuha niya, siya po ang kumuha ng ating kalagayan na dapat tayo ay pinorosahan, dapat po tayo ang patayin. Pero ang ating Panginoon, kinuha niya yung parusa na yon para tayo ay makatanggap ng katuwiran ng ating Panginoong Diyos na kay Kristo Jesus. Okay? Tayo po ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Sa Christ Object Lesson, page 311, "The robe of Christ's righteousness woven in the loom of heaven has in it not one thread of human devising." Yung balabal ng ating Panginoon, yung katuwiran ng ating Panginoon, walang hibla mismo ng katuwiran ng tao. Actually, walang katuwiran ng tao kundi kasalanan ng tao. Pero yon ang ibinalabal po sa atin para tayo ay makatanggap ng kapatawaran. Kapagka sinusugat po tayo o tayo ay sinasaktan ng ating pong guilt, ng ating pong takot, 'no, sabihin po natin sa guilt natin, sa takot natin, ang katwiran, 'no, ang katwiran ay mula sa ating Panginoon. Maaaring tayo ay babatuhin na, "Kasalanan ka, 'no, ikaw ay masamang tao, wala kang magawang mabuti." Pero alam niyo po, yan ang binabato ng kaaway sa atin, na hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng kaligtasan, 'no, dahil tayo ay marumi. Pero wag po tayong mag-alala, dahil ang ating Panginoon mismo, siya ang nagbalabal sa atin ng katuwiran at tayo ay malinis sa harapan ng ating Panginoon dahil sa ating Panginoong Jesus. Okay? Ang sunod po yung letter M doon sa ating pong acronym na armor, 'no? Master shields his servant. This is the heritage, ang sabi po dun sa text, "This is the heritage of the servants of the Lord." 'No, ito po ang mana natin. Tayo na mga naglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po yung mana, ito po yung pangako, 'no, ng pagkabuhay na mula ng habang buhay mula sa ating Panginoon, 'no, sa kanyang mga lingkod. Ang Diyos mismo, 'no, ang ating pong tagapagtanggol. Siya po ang ating tagapagligtas, 'no, siya rin ang ating kanlungan. Kung papaano na tayo po ay binalutan ng ating Panginoon ng katuwiran. Ang Israel din ay binalutan ng ating Panginoon ng presensya niya. At ganito rin ang ating pong lubos na matatanggap sa ating pong buhay, 'no? Sa Psalm 91:4, ito po ang sabi, "He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust." 'No? Talaga po napakaganda po. Alam niyo, naalala ko tuloy yung isang painting, nakita ko po ito sa internet.
'no. Nagkaroon po ng parang, painting contest 'no, do'n sa isang lugar at ang sabi, paano daw natin mapapakita ng artist 'no, na, magkaroon ng peace, in the midst of the storm 'no. Sabi, "Peace in the midst of the storm." Yan po ang tema nung ano, marami ang mga nagpe-painting 'no, kung ano-anong mga pini-painting nila. Alam niyo po ang nanalo doon sa painting ay doon sa gitna ng dagat, 'di ba po merong mga lumulutang do'n sa gitna ng dagat 'no? May mga palutang na mga malalaki 'no, para ito po yung, nilalagyan nila ng tali para doon ay may ilaw ng konti para ang mga tao ay, ma-guide doon. Alam niyo po malakas ang alon at saka umuulan. Doon sa gitna 'no, nung palutang na yon ay merong nandun yung isang nest 'no, at doon sa nest na yun nandun yung inahin at nandun yung kanyang mga chikiting 'no, at, sila po ay nasa ilalim lilim nung nanay sa kanyang wings. At yun po ang nagpakita doon na peace in the midst of the storm. Na kahit doon sa paligid ay merong bagyo, doon sa ilalim nung pakpak ng nanay ay may kapayapaan yung kanyang mga anak. No, tayo rin po, bagaman sa buhay po natin ito na meron tayong mga problema sa buhay, kapag tayo ay nasa ating Panginoon, we have peace. Sabi po sa Zechariah 2:5, "For I will be unto her a wall of fire round about." No? O tayo ay talagang inaalalayan ng ating Panginoon at pinapalibutan tayo ng ating Panginoon ng kanyang pader na apoy 'no, walang titinag sa atin. Sa Great Controversy, page 512, angels of God are ever watching to protect those who love and fear Him. O ang mga anghel ng Diyos ay palaging nagbabantay at pinoprotektahan ang mga umiibig at natatakot sa Kanya. Tayo po yun. Kapag tayo ay umiibig sa ating Panginoon, natatakot sa ating Panginoon, may relationship sa ating Panginoon, babantayan tayo ng mga anghel ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay nasa gitna ng pag-atake, huwag po tayong mabahala. Tayo po ay manalangin. Yung depensa ng ating Panginoon, i-deploy niya 24/7 para po sa bawat isa sa atin. Ang pang-apat po ay yung O, overcoming through faith and perseverance. Ang sabi po dun sa text, "And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn." Yung mga dila daw po na babangon laban po sa atin 'no, hahatulan tayo 'no, hahatulan din natin sila. Binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos 'no, ng kapangyarihan na daigin po yung mga sumusugat sa atin 'no, at, sa pamamagitan po ng paghihiganti ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay mananatili at tayo po ay payapa. Now, hindi po sinabi po doon na maghiganti po tayo 'no. Hayaan po natin sila. Alam niyo po minsan, sa mundo po na ito, kapag hindi ka nagre-retaliate 'no, parang sinasabi, mahina ka 'no. Hindi po parang hindi tanggap ng mga tao dito sa mundo ang taong humble at, gusto ng kapayapaan 'no. Hindi po 'yan ang iniisip ng mga tao. Ang gusto ng mga tao ngayon 'no, pagka siniraan, sisiraan rin, lalabanan din. Pero ang ating Panginoon, 'wag nating hayaan na tayo po ay malugmok doon sa gano'ng isipan, kundi isipin po natin ang Panginoon ang siyang gaganti 'no. Marami kasing mga dila na darating, mga kritisismo sa atin, paninirang puri, yung mga maling paghatol sa atin. Ngunit ang ating Panginoon mismo ang magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Siya po ang gaganti 'no. Siya po ang magtatanggol sa atin. Sa Romans 8:37, "Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us." No? We will become conqueror. Ano po, mananagumpay tayo hindi dahil sa gumanti tayo,
Mananagumpay tayo dahil ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng tagumpay. Binanggit po dito 'no, we will be more than conquerors to those who will retaliate 'no, hindi po. Ang sabi po dito, we will be more than conquerors dahil tayo ay ano, nagmahal sa ating Panginoong Diyos. Yun po pala 'no, yun po pala ang sikreto. Mananagumpay tayo sa mga dumadating na pagsubok sa atin dahil mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Exodus 14:14, "The Lord shall fight for you and ye shall hold your peace." Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa bawat isa sa atin. Kaya nga kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo matatalo, 'no? Walang masamang mangyayari sa atin, kundi tayo ay makakaranas ng kapayapaan dahil ang ating Panginoon ang lalaban para po sa atin. Hindi po natin kailangan labanan ng mga kasinungalingan. Hayaan po natin na ang ating Panginoon ang siyang mag-angat at magpanatili ng ating mga integridad. At ang pinakahuli ay yung R, rejoice in the assurance of victory. Sabi po doon, no weapon that is formed against thee shall prosper. Biro mo, biro niyo po yung walang sandata, no? Ang mahahabi o yung magagawa na magtatagumpay, no? Kaya nga maaari na ang pangako po na ito ay hindi pa nababasa ng iba. Pero yung pangako na ito ay nagtatapos sa tagumpay. Kaya wag po dapat tayong matakot. Ang mga anak ng Diyos po ay biktima, 'no? Pero sila po ay mananagumpay. Sa mga pagsubok na dumadating po sa atin, patuloy po kung gaano katibay ang kalasag ng ating Panginoon kung tayo lamang ay magtitiwala sa ating Panginoon. Sa Deuteronomy 24, "For the Lord your God is He that goeth with you to fight for you against your enemies to save you." Ano daw po? Ang Panginoon ang inyong makapangyarihang, makikipaglaban para sa inyo. Kaya nga, sino ang matatakot? Sino ang mawawalan ng loob kung alam niya na ang ating Panginoon ang kasama niya? Maaaring sisiraan tayo ng maraming mga tao. Maraming mga problema ang dadating sa atin. Ilulugmok tayo, tayo po ay madadapa o kung anong gagawin sa atin. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, wala tayong pakialam sa mangyayari dito sa mundo, mga kapatid. Dahil ang inaasahan natin ay yung tunay na buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung awit, 'no? We are just passing through. This world is not my home. I'm just passing through, 'no? Kaya nga panghawakan po natin 'yan. Huwag nating isipin na yung buhay natin dito ay, ah, atin pong bigyang halagang lubos na parang wala nang mangyayari kapag hindi maganda yung buhay natin. Dahil dito ay talagang pansamantala lamang. So 1 John 4:4, "Greater is He that is in you than he that is in the world." Ang ating Panginoon ang kasama po natin. Mas malakas ang nasa atin kaysa ng nandito sa libutan. Kaya kapag tayo po ay, nakakaranas ng mga problema sa atin, hintayin lang natin ang ating Panginoon. Gagawin niya ang kanyang layunin sa bawat isa. Huwag tayong pumatakot 'no, sa mga sandata sa paligid, sa mga pangit na mga nangyayari, sa pangit ginagawa ng mga tao. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil lahat ng mga mangyayari ay mangyayari. Ito ay, papatunayan ng ating Panginoon na siya ang Diyos na makapangyarihan na nag-iingat sa bawat isa. Kaya naman dito po sa Isaiah 54:17, ito po ay hindi lamang pag-asa. Ito po ay isang pamana na binibigay po sa bawat isa sa atin. Walang sandatang tatalab sa atin, walang salita na nasisira sa atin, walang kamay na magtatagumpay sa atin sapagkat ang ating Panginoong Diyos, siya po ang kasama natin.
Tandaan po natin yung ating acronym ARMOR. Letter A, attacks are inevitable but not invincible, 'no? Magkakaroon ng atake pero hindi po ito magiging dahilan na tayo po ay malupig. Letter R, righteousness is our defense. Yung katuwiran natin Panginoon, siya ang ating pong depensa. The master shields his servants. Ang ating Panginoon, siya ang ating pong sanggalang. And letter O, overcome through faith and perseverance. Oo, tayo po ay mananagumpay sa pamamagitan po ng pananampalataya at pagtitiyaga at panghuli. Rejoice in the assurance of victory. O, magagalak tayo sa katiyakan ng tagumpay ng ating Panginoon. Alam niyo po, hindi po tayo mahuhuli, magagapi ng kaaway kapag tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. O, siya po ang ating pong magiging kalasag. Kaya tayo din sa buhay po natin, ating pong pagtuunan ng pansin na nagtanggapi ng ating Panginoon na siya ang ating pong kalasag. Walang sandatang mahahabi laban sa atin na magtatagumpay, no? Tayo po ay tumayo na tapat at nagtitiwala sa ating Panginoon. Huwag po tayong matakot dahil siya ang ating armor. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming nagpapasalamat sa biyaya na inyong binibigay sa bawat isa amin. Maraming salamat na kayo ang amin pong sanggalang. You are our armor. Kaya po Panginoon, hindi po kami matatakot dahil alam po namin tagumpay ang amin pong matatanggap dahil kayo ang aming kasama. Pagpalain po ang bawat isa sa umaga pong ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.